Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Senator Bato de la Rosa 1 hour ago. Tungkol ito sa desisyon ng Supreme Court na dineclare na unconstitutional ang impeachment case na isinampa laban kay VP Sara. Ito, sabi niya, when I move for the dismissal of the impeachment complaint versus VP Sara, I was guided by the Holy Spirit. When the Supreme Court ruled it as unconstitutional, I'm sure they were also guided by the Holy Spirit. The Holy Spirit defeated the forces of evil. Hallelujah. Okay. So matandaanan ko nga nung nanalo yung motion ni Senator Alan Peter Cayetano, nag-post si Senator Bato. Binanggit niya, in-acknowledge niya ang Holy Spirit na tumulong sa kanya sa debate kasi siya yung unang siya yung unang nag-move for the dismissal. Kaya lang, nung nagkainitan na ang diskusyon, nag-motion si Senator Alan Peter Cayetano, minodify lang na instead of i-dismiss kaagad, why not ibalik ang impeachment complaint para sagutin ng mga kongresista yung dalawang tanong. Una, yung hindi ba na-violate ng mga kongresista yung 1-year bar rule? Yun ang una. Pangalawa, yung maka-assure ba ang mga kongresista na mai-carry over ito sa 20th Congress? So, ayun, nagbutuhan, nanalo ang motion back to sender. Kaya tuwan-tuwa si Senator Bato at sabi niya, kahit hindi ako abogado, lang dahil sa guidance ng Holy Spirit naitawid at maraming bilib ako sa performance ni Senator Bato sa June 10 na yun. Ang galing. So, in-acknowledge niya ang Holy Spirit. So ngayon, nagdesisyon ng Korte Suprema, naniniwala si Senator Bato na guided din sa Holy Spirit ang ating mga maestrado. And sabi niya, the Holy Spirit defeated the forces of evil. Hallelujah. Ako, totoo, agree ako dito dahil bilang isang Kristiyano, kahit ano tayo, Katoliko, Baptist, Pentecostal or Protestant, naniniwala tayo may God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Okay, isang Diyos lang yan. Kailang tatlo ang kanyang persona. It's a mystery, mahirap ipaliwanag. So, ang Holy Spirit, yun ang pinadala ng God the Father na nandito sa lupa. At ang Holy Spirit nananahanan sa bawat nananampalataya sa Panginoong Hesus. So, kahit sa ating everyday life, let's acknowledge the presence of the Holy Spirit in our lives. Ako, palagi sa aking prayer life is, sabi ko, Lord, meaning Lord, ang Panginoon, lead me and guide me and make it obvious, Holy Spirit, kasi nandito sa atin, sa lahat ng ating gagawin, in whatever things we do, we say, and everything, we do it in the name of God, and the Holy Spirit ang mag-guide sa atin. At nakakatuwa itong Senator Batorne, general na, attorney pa, parang pa siya, ministro pa. Ang galing. Lalo akong napapabilib dito kay Senator Batorne sa pag-acknowledge niya sa role ng Holy Spirit sa kanyang buhay, lalo na sa impeachment o sa impeachment case na ito. Salot to Senator Batorne at
Okay, magbasa tayo sa mga comments. Amen. Sabi ni Sigfred de los Santos. Amen. Hernando Bato Malaki. Dahil nasa panig natin ang Diyos at bayan. Yes. Karen Tauros Mayo. Sabi niya, it sounds like you're deeply rooted in your faith and believe that divine guidance played a role in the outcome of the impeachment complaint against BP Sara. You're interpreting the Supreme Court's decision as a manifestation of the Holy Spirit's will. That's a powerful perspective. Correct, agree ako. Bibihira yung senador na ganyan. Dapat ganito ang ating mga leaders, mambabatas. I-acknowledge mo ang presensya ng Diyos. Kasi without God, we are nothing. So, nakakatuwa ko po kayo, Senator Batorne, na yes, I truly believe Holy Spirit has defeated the forces of evil and they will never win. Nasa pa, if God is with us, who can be against us? So, it's a battle between good and evil ngayon itong pan. So, may hangganan ang lahat. Sabi nga ni PRRD, there will always be a day of reckoning. Matatapos din sila. Maghanda na sila dahil malapit na ang kanilang katapusan. At ipagpatuloy po natin ang pagdarasal. Ako, everyday, yun ang pinagdarasal ko si Tatay Digong. Grabe, halos minsan hindi ako makapaniwala, gumaganon na lang ang ulo ko. Bakit ganon nangyari? Parang masamang bangungot, ba't tunay nga nangyari? But acceptance, natanggap ko na yun na ang nangyari at the only thing that we can do is to pray. Let's pray na good health sa ating Tatay Digong, makalabas siya at makabalik ng buhay at masaksihan niya ang pagbalik ng isang Duterte sa Malacanang. That will surely come. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel, mga kaibigan. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako sa mga tribo para makapagpatay naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kaya nalamat ni sa Ginoo nga nakabalay mi. Dili mi makabalay og wala mi hinabangi sa impulsor. Ala inangin ka. Tutulong timong sila. Kita magalang. Kaya namin salamat sa iwa sa balay dahin na bigtulaan ang gayo. Oy, ito ang basin na relax pa kan sa udan. Alaw na kayo. Ano yan, bay? Dahil? Karon managid ang balay ni Ante. Oh, bago niyang balay. O karon Ante, unsa ang imong ika-istorya nga humanagid Ante imong balay, nakatop na gid ka? Nalamat ko nga nakabalay na ko wa na itulo. Nalamat gid ko sa Ginoo nga nag-insure ani nga nakahuman gid ko balay. Ay wala ko'y abuhan o kuan, wala ko'y hinabangi.
Sige ante, salamat.